Malinaw na ipinapakita ni Stephen Curry ang kanyang kagustuhan na manatiling kompetitibo ang Golden State Warriors matapos lumabas ang ulat na siya mismo ay nasa direct contact kay Gary Payton II. Ayon kay Scoop B. Robinson, hinihikayat ni Curry ang pamunuan ng Warriors na ibalik ang defensive guard sa pamamagitan ng isang 2-year deal. Mahalaga ang papel ni Payton sa Warriors lalo na noong kanilang 2022 championship run kung saan nagsilbi siyang defensive ace at energy booster mula sa bench. Kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defenders ng koponan, handang bantayan ang mga pangunahing scorer ng kalaban, at nagbibigay ng hustle plays na kadalasang nagiging spark para sa opensa at depensa ng Golden State. Kung babalik siya, maaari niyang ibalik ang depensang identidad ng Warriors na unti-unting nawala nitong nakaraang season. Noong 2024-25 season, nagtala si Payton ng 6.5 points, 3 rebounds at 1.3 assists sa loob ng 62 game, kalakip ang 57.4% shooting sa field at 32.6% mula sa 3-point line. Bagamat limitado ang kanyang minuto sa 15 minutes per game, epektibo pa rin ang kanyang kontribusyon, partikular sa depensa. Subalit, naging hamon para sa kanya ang ilang injury issues gaya ng knee inflammation at thumb ligament tear, dahilan upang malimitahan ang kanyang playing time at impact sa postseason. Ngayon, habang si Curry ay aktibong humihimok sa pagbabalik ni Payton, malinaw ang halaga ng kanyang depensa at energy sa Warriors. Kung maisasakatuparan ang muling pagsasama, maaari itong maging mahalagang hakbang upang muling magbukas ang championship window ng Golden State. Samantala, magandang balita para sa Lakers Nation matapos pumili ang Los Angeles Lakers ng forward na si Adu Tiero bilang ika-36 na pick sa 2025 NBA Draft. Mula sa Arkansas, si Tiero ay kilala bilang isa sa pinaka-athletic na manlalaro ng draft class at ayon kay General Manager Rob Pelinka, nakikita nila sa kanya ang potensyal na maging katulad ng New York Knicks forward na si OG Anunoby. May taas na 6'8" at timbang na 220 pounds, dala ni Tiero ang tamang pisikalidad para bantayan ang iba't ibang posisyon sa NBA. Kilala siya bilang isang explosive finisher sa rim at bagamat kailangang i-develop pa ang kanyang shooting mula sa labas, naniniwala ang Lakers na may sapat siyang kasangkapan upang maging isang epektibong two-way player. Ayon kay Pelinka sa isang panayam sa Spectrum Sportsnet, ang kombinasyon ng kanyang atletisismo, depensa at karakter ang nagbigay ng kumpiyansa sa koponan. Hindi ko gustong bigyan ng pressure na maging katulad ng iba, pero oo, ang archetype ni OG Anunoby ang eksaktong nakikita namin sa kanya. May laki, explosiveness at depensang elite. Bukod pa rito, maganda ang kanyang ugali at gutom siyang matuto, pahayag ni Pelinka. Kung sakaling agad makagawa ng impact si Tiero, inaasahang manggagaling ito sa depensang bahagi bilang perimeter stopper, isang bagay na malaking pangangailangan ng Lakers. Gayunpaman, malinaw na bukas ang rookie na gawin anuman ang iutos ni head coach JJ Redick dahil pangunahing layunin niya ay makatulong at patuloy na mag-improve bilang manlalaro. Samantala, isang 13 years old na hooper mula Africa ang gumugulat ngayon sa mundo ng basketball, Mohamed Dabone, na tinaguriang hybrid ni Giannis Antetokounmpo at Victor Wembanyama. May taas na 6'9" at naglalaro bilang forward, mabilis siyang nag-viral matapos ang kanyang performance sa Next Gen EuroLeague, isang torneo na karaniwang binubuo ng mga 20 years na player. Sa kabila ng malaking agwat sa edad, nagtala si Dabone ng 12 points, 7.3 rebounds at 1.3 blocks per game, isang produksyon na pambihira para sa kanyang murang edad. Dahil sa kanyang impresibong laro, agad siyang isasama ng FC Barcelona sa kanilang senior team sa susunod na season. Isang patunay kung gaano siya kalakas at kahanda na makipagsabayan kahit sa mga veterano. Ilang analysts na nga ang tumatawag sa kanya bilang the most advanced 13-year-old prospect in basketball history. Gayunpaman, naging kontrobersyal ang kanyang edad matapos lumabas sa FIBA website na siya umano'y 17 years old na, bukod pa sa maling tala ng kanyang nationality. Pero kahit anuman ang tunay na edad niya, malinaw na si Dabone ay isang bihirang hiyas sa basketball, isang kombinasyon ng size, athleticism at skill na halos imposibleng matagpuan sa ganitong edad. Kung sakaling makapasok si Dabone sa NBA sa mga darating na taon, tiyak na magiging malaking usapan ang kanyang pagdating. Ang ganitong klase ng player ay maaaring magbago ng landscape ng liga. Isipin mo ang isang batang may athleticism ni Giannis, shot blocking presence ni Wemby, at maturity na higit pa sa kanyang edad. Kung patuloy ang kanyang development, maaari siyang maging isa sa mga pinakamalalakas na international stars sa kasaysayan ng NBA.